Sino ba sa atin ang hindi nangarap kahit minsan sa buhay na mapuntahan ang mga mundo na lubos na naiiba sa ating mundo? Makita mismo ng sariling mga mata ang mga patay na karagatan na may mga tipak ng diamante, maligo sa mga usok na lawa ng metano at sumisid sa mga nakalalasong ulap na nagtatago ng mga tigang na tanawin. At syempre, gawin ito ng ligtas para sa sariling buhay. Habol! Mag-subscribe ka! Sa daigdig, unti-unti nang nauubos ang mga hindi pa natutuklasang lugar. Ano ang gagawin ng tao sa di mapigilang uhaw nito sa kaalaman? Itutok ang mata sa langit para makita ang lagpas sa planeta natin. Hindi na sapat ang lumang teleskopyo at paningin. Sa ngayon, ang pinaka-epektibong paraan para pag-aralan ang solar system at maging ang kalawakan sa labas nito ay ang paggamit ng mga automatikong interplanetaryong istasyon. Dahil magastos ang ganitong paglalakbay, kailangang tama ang pagpili ng pupuntahan. Pero paano kung bawat isa sa mga kapitbahay nating planeta ay may kanya-kanyang kakaibang katangian at kahalagahan? Hindi madaling gawain ito, pero noong tag-init ng 2016 napili rin ang susunod na destinasyon. Ito ay ang higanteng Jupiter, ang pinakamisteryosong planeta sa sistemang solar. Bakit nga ba Jupiter ang napili? Kahit na ito ay may napakalaking sukat at kaakit-akit na itsura. Halos wala tayong alam tungkol sa magnetic field ng planeta, ang panloob nitong estruktura, at mga pinakamalapit nitong buwan tulad ng Io Ganymede at Europa. Aling aparato ang responsable? Napagpasyahan ng National Aeronautics and Space Administration na alamin ito sa pamamagitan ng misyon papuntang Jupiter. Ang AMS Juno na ay ang pangalawang probe sa lokasyong ito matapos ang sikat na Galileo na nanatili sa tabi ng higanteng gas sa loob ng 8 taon. Ang Juno na ay itinakdang linawin ang mga nakuhang datos, pati na rin dagdagan ang mga ito ng malaki, kaya napakaresponsable ng misyon ng probe. Naglalaman ba ng tubig at ammonia ang maliwanag na mga ulap ng Jupiter? Matigas ba ang core ng planeta? Ano ang pagkakaiba ng mga buhawi sa hilaga at timog ng mga polo? At sa huli, posible bang gumawa ng mapa ng mga bagyo ng Jupiter? Ang mga tanong na ito at iba pa ay tiyak na masasagot ng automatikong istasyon na Juno na, at maaaring matagpuan pa nito ang mga bagong bagay sa ibabaw ng mga buwan. Ayon sa Ministry ng Mitolohiya, pinangalanan ang aparato ng may banayad na pagpapatawa, si Juno na asawa ni Jupiter o Zeus sa mitolohiyang Griego. Ayon sa alamat, siya lang ang nagtagumpay na sumilip sa makakapal na ulap at makita ang mga kalokohan ng kanyang tusong asawa. Totoo, ang pangalan ng bangka ay nakakaapekto sa magiging kapalaran nito. Kaya ano nga ba ang nakita ni AMS Juno sa magulong mga ulap ng Jupiter? At ano ang mga bagong natuklasan niya sa mga buwan nito? Kapansin-pansin na nilagyan ng solar panel at maliliit na rebulto ang mga probe para sa paglipad nila. Lego, tama nga ang narinig mo, di ba? Gawa ito sa aluminyo para kayanin ang matinding kondisyon ng kalawakan at kumakatawan sa silweta ng Diyos na si Jupiter, asawang si Juno, at si Galileo Galilei na nakatuklas ng 4 na pinakamalalaking buwan ng higanteng planeta. Pero bakit mga solar panel ang ginamit at hindi mga radioisotope thermoelectric generator? Sa totoo, ito ay makabagong radioelectric materials na matagumpay na magagamit kahit 5 astronomical unit mula sa araw. Kapag dumadaan sa anino ang aparato, gagamit ito ng backup na kuryente mula sa lithium-ion na baterya. Anong mga kagamitan ang inilagay sa probe para sa masusing pag-aaral ng Jupiter at ng mga buwan nito? Una sa lahat, ito ay ang magnetometer na nakakabit sa isa sa mga solar panel. Ang kagamitang ito ay para sa pagmamanman ng magnetosphere ng planeta. Mayroon ding spectrometer sa loob ng Juno para sa pag-aaral ng mga aurora, ang nag-iisang 3-color na video camera at microwave radiometer. Alam ng lahat na malakas magpalabas ng radyasyon ang Jupiter sa paligid nito. Sa gamit na ito, hindi na makakatakas kay Juno ang lihim ng ating higante at mga buwan nito. Totoo, nagulat ni Sondo ang mga siyentipiko. Wala pang kapareho ang nakita ng mga tagamasid. Tunay itong regalo para sa bagong taon. Dahil ang kamangha-manghang tanawin ay naitala noong bisperas ng pista, Disyembre 27, 2024. Tungkol saan nga ba ito? Tungkol ito sa hindi kapani-paniwalang pagsabog ng bulkan sa buwan ng Jupiter na si Io. Isang kaganapan na hindi pa natin nasaksihan sa ganitong laki. Kahit pa sumabog ang Yellowstone caldera, mas kaunti pa rin ang magiging epekto nito kumpara dito.
Ang lawak ng pagsabog sa Io ay umabot ng humigit kumulang 100,000 kilometro kwadrado, 3 beses na mas malaki kaysa sa lawa ng Baikal at halos kasing laki ng isang maliit na dagat. Ganito kaspektakular nagpaalam ang Io kay Junona dahil ito na ang huling pagdaan ng probe sa tabi ng satellite. Kinilala ng mga siyentipiko ang pangyayaring ito bilang pinakamalakas na naitalang aktibidad ng bulkanismo sa solar system. Inanunsyo ito ni Scott Bolton, pinuno ng misyon, sa press conference. Siyempre, dahil ang lakas ng radiation mula sa aktibong bahagi ng sumasabog na bulkan ay lumampas sa 80 trilyong watt. Ayon sa mga siyentipiko, sabay na sumabog ang ilang bulkan na may iisang magma chamber. Dito rin nagmula ang imposibleng mga sukat kahit para sa Io. Ang kailaliman nito na palaging sumasabog ay isang pambihirang pangyayari. Mapalad tayo na dahil kay Juno, nakita natin mismo. Mga hypotropa, yun na ba talaga ang lahat ng nakita ng AMS sa Io habang malapit ito sa Jupiter? Siyempre, hindi. Nadiskubre niya ang mga bagong bagay na dati hindi pa narehistro sa ibabaw ng magulong buwan at matatagpuan ang mga ito malapit sa linya ng paghahati ng liwanag, ang tinatawag na terminator, ang hangganan sa pagitan ng maliwanag na bahagi ng kalangitang katawan at ng natatakpan ng dilim. Sa larawan, nasa itaas ang 3 bagong tuklas na bundok. Bakit kaya hindi ito napansin dati? Malamang, isa sa mga dahilan ay ang katotohanang wala pang anumang aparato ang lumapit sa ibabaw ng Io ng kasing lapit ng rekord na 1,500 kilometro. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakagulat at medyo nakakatakot pa nga? Ang thermal map ng Io sa infrared na saklaw dahil ipinapakita nito kung gaano kapanganib ang kailaliman ng satellite. At kasalanan ito ng Jupiter dahil ang tidal na epekto ng higante ang dahilan kung bakit naging ganoon kanerbyoso at hindi matatag ang Io. Sa totoo lang, naitala rin ni Junona ang mga kamanghamanghang plume ng mga pagbuga ng bulkan o geyser na umaangat sa madilim na kalangitan ng satellite. Aling bagay sa Io ang pinag-aralan noon ni Voyager Isa at ngayon ay ipinagpatuloy ni Junona ang pag-aaral dito at inilarawan din ito gamit ang kanyang nag-iisang kamera. Ang Loki ay isang malaking bulkanikong patetera na may 250 km diameter. Ang bagong dating na probe, bukod pa kay Voyager Isa, ay natuklasan sa patera ang isang lawa ng nag-aapoy na magma na may nakakagulat na puting-puting mga isla. Bukod pa rito, nang mas malapitan itong pagmasdan, napag-alaman na ang mga tumigas na bahagi ng lawa ng lava ay kahawig ng obsidyanong salamin ang itsura. Hintayin natin na makarating ang mga unang space shuttle ng mga turistang pangkalawakan sa Io, nangangako ang Pater Loki na magiging isang marangyang resort. Kaya bumili na tayo ng mga tour ng maaga. Nadiskubre rin ni Junone ang isang lihim. Ang lihim na ito ay may kinalaman kay Europa, isa pang malaking buwan ni Jupiter. Lumabas na ang balita na maaaring sobra ang pagpapalaki sa posibleng pagiging tirahan nito. Nadiskubre ng automatikong istasyon matapos makuha ang datos na 100 beses na mas kaunti pala ang oksiheno sa Europa kaysa sa dating akala. Noon, tiwala ang mga siyentipiko na ang nagyelong buwan ay gumagawa ng humigit kumulang 1,000 kilo ng oksiheno. Sa totoo, lumabas na 1,000 tonelada lang ito kada araw. Kung idaragdag pa rito ang nakakatakot na antas ng radyasyon na nagmumula kay Jupiter, hindi talaga kaaya-aya ang mga kondisyon para sa pag-usbong ng buhay. Pero bakit puro tungkol sa mga buwan ang pinag-uusapan natin? Nakakatuwang isipin, kumusta na kaya si Jupiter na dahilan ng paglalakbay ni Junona? Naipadala na ba ang probe? May bagong datos na ba sa higante? Siyempre. Pinakamahirap makahanap ng mas malakas na bagyo sa atmosfera sa mga planeta ng solar system, kaya karamihan sa mga bagong impormasyon ay tungkol talaga sa atmosfera ng Jupiter. Una sa lahat, sabay nating pagmasdan ang mga kamanghamanghang larawan ng magugulong pattern ng ulap ng higanting planeta. Pero ang pinakamahalagang tuklas ay ang timog na polo ng Jupiter na unang beses na nakita at nakuhanan ng larawan ni Junona ng malapitan. Kahanga-hanga na kahit parang magkakamukha ang mga dambuhalang buhawi na nagwawala sa atmosfera ng ating gas na kapitbahay, marami sa mga bagyo ay magkakaiba sa itsura at mga katangian. Halimbawa, sa timog na polo ay may 6 na permanenteng bagyo, 5 ang paikot at 1 ang nasa gitna. Ang mga hangin dito
ayon sa sukat ng probe, ay umiihip sa bilis ng mga 360 kilometro bawat oras. Kamangha-mangha, pero lahat ng ipu-ipo ay umiikot ng pakanan. Hulaan mo kung anong direksyon. Paikot ang mga bagyo sa hilagang polo ng Jupiter. Tama, pakaliwa. Sa totoo lang, sa hilagang polo ay may 9 na ipu-ipo. Gaano kalalaki ang mga bagyong ito? Ang diametro ng isa ay humigit kumulang 4,500 kilometro. Akala mo, matatag na ang sitwasyon at walang aasahang sorpresa. Pero hindi pala ganoon. Noong taglagas ng 2019 nang dumaan si Junona sa ika-22 pagkakataon malapit sa timog, natuklasan niya ang ika-7 bagyo na kamakailan lang lumitaw at halos pilit na sumali sa grupo ng mga matagal ng ipo-ipo. Walang permanente sa mundong ito, maliban na lang siguro sa mabagsik na tinig ng ating higanting gaso. Ang espesyal na regalong pinili ni Junona para sa mundo noong Marso 7, 2024. Sa ika-59 na paglipad ni Junona sa ibabaw ng Jupiter, nakuhanan niya ng epic na larawan ang maliit na buwan na si Amalthea sa harap ng dambuhalang bagyo na nagngangalit na ng mahigit 3.5 siglo. Mahirap tawaging buwan ng Jupiter ang satellite na ito dahil ang diametro ng celestial body ay 168 kilometro lang, pero kabilang pa rin siya sa mga buwan. Dahil sa kaliitan ng Amalthea, hindi nito nakuha ang bilog na hugis, pero ang buwang kasing laki ng Liechtenstein ay may kakaibang tanawin, mga bundok, lambak, burol, bangin, at maging mga meteorite crater na napakarami rito. Nakuna ng Junona ng larawan si Amalthea sa hilagang Jupiter malapit sa Ecuador. Kapansin-pansin, isa ang buwang ito sa pinakamapulang bagay sa loob ng solar system. Hanggang kailan magpapatuloy ang misyon ng Junona at anong uri ng pagtatapos ang naghihintay sa interplanetaryong istasyon? Ang totoo, dapat sana ay natapos na ito noong 2021 pero naging matagumpay ang operasyon ng probe kaya napagpasyahan nilang palawigin ang misyon hanggang 2025. Bahagyang inilipat ang focus ng mga susunod na pananaliksik patungo sa mga Galileo na buwan. Si Junona ay masigla pa kaysa dati, kaya magiging hindi katanggap-tanggap na desisyon kung agad siyang wawakasan sa mapanganib na atmosfera ng Jupiter. Sa totoo lang, bakit nga ba ganitong uri ng kamatayan ang nakalaan sa aparato? Gayong kung pababayaan lang si Junona, maaari naman siyang bumangga sa isa sa mga buwan na umiikot sa higanting planeta. Ito mismo ang kinatatakutan ng mga siyentipiko kaya maaga nilang pinlano ang pagkasira ng automatikong istasyon. Kapag bumangga kay iyo, kung bumangga ito sa Europa, Ganymede o iba pang buwan ng Jupiter, may panganib na mahawa ng material mula daigdig ang mga celestial na katawan na hindi ka nais-nais para sa mga susunod na pag-aaral. Gaya ng nakikita ninyo, malawak ang mga plano, kaya marami tayong aasahan ng mga bagong balita at tuklas sa lalong madaling panahon. Kung ayaw ninyong mapalampas ang alinmang nakakagulat na balita, tutok lang kayo sa mga update sa aming channel at ibinabahagi namin ang aming mga prediksyon sa mga komento. Anong planeta ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag pinag-uusapan ang kolonisasyon ng mga bagay sa kalawakan? Kaninong mukha ng tao agad ninyong naaalala? Siyempre, ito ay ang maalikabok na Mars at ang maalamat na Mask. Tungkol sa pulang planeta, mas marami tayong alam kaysa sa ibang kapitbahay. Pero hindi pa rin lahat. Kamakailan, naglabas ang European Space Agency ng larawan na malinaw na nagpapakita ng kolonya ng mga Martianong gagamba. Parang ito na ang sagot sa tanong kung may buhay nga ba sa Mars. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga balita. Bagong pag-aaral ang nagpapakita na may tubig sa pulang planeta, ngunit hindi ito sa mga lugar na inaasahan natin. Kaya ano pa nga ba ang itinatago sa atin ng misteryosong Mars hanggang ngayon? Ang planeta na ipinangalan sa Diyos ng Digmaan, ang ika-4 na pinakamalayo mula sa ating punong bituin, ay kabilang sa mga planetang terestrial. Ibig sabihin nito, ang Mars ay binubuo ng matitigas na bato at ang panloob na estruktura nito ay gawa rin sa matitigas na bato
mayroong core sa gitna, pati na rin mantle at crust. Lumilitaw ang tanong, bakit hanggang ngayon ay wala pa tayo sa Mars? Kung ito ay kahawig ng daigdig, sa kasamaang palad, dito na nagtatapos ang pagkakatulad. Kung titingnan ng patas, hindi talaga komportable sa Mars para sa tao, kahit gamit ang modernong spacesuit. Ang presyon sa ibabaw nito ay 160 beses na mas mababa kaysa sa Earth dahil manipis ang atmosfera. Ang karaniwang temperatura ay -63 degrees Celsius at halos palaging may malalakas na bagyong alikabok doon. May mga bagyo na kayang takpan ang langit ng makapal na ulap ng alikabok ng kalahating taon o higit pa. Kahit na ganoon, ang pagiging malapit ng Mars sa Earth ay matagal nang nagtutulak sa mga siyentipiko at futurista na pag-isipan ang terraforming at kolonisasyon ng planeta. Muling sumasagi sa isipan si Elon. Ang terraforming ay isang matagal na proseso na maaaring abutin ng mga siglo o libu-libong taon. Kailangan kasing baguhin ng husto ang ilang pisikal na katangian ng Mars, pataasin ang atmospheric pressure at temperatura, lumikha ng isang bagay na parang ozone layer para maprotektahan mula sa matinding ultraviolet, pati na rin bumuo ng magnetic field at biosphere ng planeta. Ang dami namang detalye, hindi ba? Pero bago pa man mamulaklak ang mga puno ng mansanas sa Mars, maaari muna natin subukan itong kolonisahin. Unang inaalala ng mga astrobiologo ang presensya ng likidong tubig. Ano ang itsura ng hydrosphere ng Mars? Ayon sa mga pinakabagong siyentipikong pag-aaral, sa totoo lang, hindi matatawag na hydrosphere ang mga reserba ng tubig sa Mars. Dahil sa sobrang lamig, matagal nang naging yelo ang tubig na mas matigas pa sa bato, kaya tinawag ito ng mga astrophysicists na cryolithosphere. Batay sa mga obserbasyon na nagsimula pa noong ika-19 na siglo, malinaw na may tubig sa Mars, pero napakakaunti nito, at karamihan ay nakapokus sa mga polar na takip. Marami ang nagbabanggit ng pagkakatulad sa Antarctica, na sinasabing ang mga ganitong matitinding lugar ay nabuo sa magkaparehong prinsipyo. Pero noong Agosto 2024 kumalat ang isang malaking balita sa mundo ng agham. Unang beses na natuklasan ng mga siyentipiko ang likidong tubig sa Mars, bagamat mahirap itong maabot. Tunay na isa itong malaking tagumpay dahil dati lahat ng pag-aaral ay nakatuon lang sa polar caps o sa natitirang singaw sa atmosfera ng Mars. Paano nalaman ang malaking balitang ito? Mula noong 2018 gumagana sa Mars ang probe na Mars Insight Lander. Sa loob ng 4 na taon, para siyang natutulog, maingat na pinakikinggan ang mga tunog ng planeta at nire-record ang mga pagyanig ng crust nito. Sabi ng kanyang pag-aaral, may natatagong likido sa lalim na 10-20 kilometro. Isinasaalang-alang ang katotohanan na sa Earth, nagawa lang nating maghukay ng minahan na may lalim na 12 kilometro. Pagkatapos nito, sa hindi pa klarong dahilan, itinigil natin ang gawaing iyon. Umasa sa ganitong misyon sa Mars ay kalokohan. Sa ngayon, kahit papaano. May tubig ba noon sa batang ibabaw ng Mars at saan ito nawala? Ang mga tuyong ilog, mga hukay at mga lawa ay malinaw na nagpapahiwatig na dati hindi ganoon katuyot at tigang ang Mars. Ayon sa mga siyentipiko, milyon-milyong taon na ang nakalipas, sumingaw ang bahagi ng tubig kasabay ng atmosfera, ngunit may ilang reserba pa rin na naiwan sa ilalim ng lupa. Tulad ng ating tubig sa ilalim ng lupa, natuklasan ng probe ang likidong naipon sa lokasyon nito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi rin ito natutukoy sa ibang lugar. Gaano kalaki ang sukat ng mga reserbang tubig na ito? Sabi ng mga astronomo, sapat ang tubig sa ilalim ng lupa para matakpan ang buong Mars ng lalim na 1.5 km at gawing planeta ni Miller. Ibig bang sabihin nito na kung ang tubig ay nakatago sa ilalim ng lupa, posible ring doon nakatira ang mga Marsyano? Layunin ng planong kolonisasyon ng Mars na sagutin ang tanong na ito. Malaking bentahe rin na ang lupa sa pulang planeta, kahit natuyo, ay puno ng sustansya na kailangan para sa pagtatanim ng mga halaman. Nagawang magtanim ni Matthew Damon ng taniman ng patatas sa kanyang module. Hindi natin kaya, pero balikan natin ang tubig sa Mars. Kung dati natakpan ng anyong tubig ang pulang planeta, tiyak na naapektuhan nito ang geolohikal na estruktura ng kalangitang katawan. Sa madaling salita, maraming maaaring sabihin tungkol dito ang mga karaniwang bato. Bigyang pansin natin ang mga phyllosilicate na sagana sa ibabaw ng Mars. Ang mga sheet silicate na ito ay nabubuo lamang mula sa mga batong matagal na nakalantad o nakikipag-ugnayan sa tubig.
Ang katotohanan ito ay itinuturing na hindi direktang ebidensya ng dating tubig sa Mars. Sa kanyang misyon, ilang ulit nagpadala si Curiosity ng mga larawang nagpapakita ng mga batong naapektuhan ng tubig. Dahil ito sa malakas na agos ng tubig. Kung pagsasamahin ang mga pag-aaral na ito sa koleksyon ng mga meteorite na mula sa Mars na bumagsak sa daigdig, lalong lumilinaw ang ideya ng buhay sa pulang planeta. Ang nabanggit na meteorite ay natagpuan sa Arctic noong katapusan ng Disyembre 1984 at pinangalanan ito ayon sa mga bundok kung saan ito natagpuan, gamit ang paulit-ulit na pagpapalaki. Natuklasan na ang batong bisita na umalis sa Mars mga 15 milyong taon na ang nakalipas ay may daladalang mga labi ng nanobakterya na sa ngayon ay naiisip pa lang natin sa teorya. Sabay-sabay na sinasabi ng mga siyentipiko na ang meteorite na Allan Hills 8400 isa ay nagmula sa panahon ng tinatawag na Basang Mars. Ngunit kamakailan lang ay may bagong pangalan na idinagdag sa batong talaan ng pulang planeta. Noong Setyembre 25, 2024 natuklasan ng Perseverance Mars Rover ang isang kakaibang bagay. Ano nga ba iyon? Hindi basta tinawag na Perseverance ang aparato. Kahit mabagal tulad ng pagong, nalampasan na nito ang 40 kilim sa magulong lupain ng Mars. Mula pa noong 2021 ang lahat ng ito. Sa ngayon, ang Mars Rover ay nasa loob ng impact crater na Jezero na may diameter na 49 km. Ang lugar na ito, ayon sa pangalan, ay dating lawa na may lalim na 2 tuldok 5 km. Doon mismo ipinadala si Perseverance. 3 taon nang naghahanap ang probe ng sinaunang mga bato sa ilalim at mga dalisdis ng krater na ito, at sa wakas ay may natuklasan itong kawili-wili. Ito ay isang bato na may kakaibang tekstura na parang zebra o maputing marmol. Tinawag nila itong Kastilyo ni Freya, diyosa ng pag-ibig sa mitolohiyang Norse na nakatira sa Asgard sa langit. Pero ano nga ba ang nakakaiba dito? Hindi ba isa lang itong karaniwang bato? Hindi, dahil ang batong may sukat na 20 sentimetro ay talagang kakaiba. Wala pang natagpuang ganito sa ibabaw ng Mars sa alinmang lokasyon nito. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang naipadalang impormasyon ng Mars Rover tungkol sa komposisyon ng artepaktong ito. Pero malinaw na ang bato ay malutong at naiiba sa mga batong karaniwan sa crater na ito. Ibig sabihin, posible na dinala ito dito. Halimbawa, ng agos ng tubig o kaya naman ay gumulong lang ang bato mula sa ibang bahagi ng planeta. Sa kahit anong kaso, nagdulot ng malaking interes ang natuklasan sa komunidad ng mga astronomo, kaya patuloy pa rin ang mga pag-aaral. Ano ang masasabi mo tungkol sa balita ukol sa mga gagamba sa ibabaw ng pulang planeta noong Abril 2024? May mga nakakatakot na larawan na inilathala sa website na nakuha mula sa mga probe na Trace Gas Orbiter at Mars Express. Sa mga larawan, makikita ang kolonya ng malalaking itim na gagamba base sa laki at layo ng kuha. Natagpuan ang malaking pagtitipon ng insekto sa lungsod ng mga Inca sa Mars. Nakahawig ng sinaunang lungsod sa bundok ng Peru. Noong araw, natuklasan ng Mariner siyang probe ang lugar na ito. Talagang hindi maintindihan kung paano nabuo ang mga geometrikong tuwid na hanay ng mga bundok na ito. May teorya na ang mga buhangin sa Mars ay naging bato sa pagdaan ng panahon. Anuman ang sanhi ng pagbuo nito. Libo-libong itim na gagamba ang nagtipon sa isang lugar na may diametro na 86 na kilometro. Nang mawala ang takot, pinag-aralan ng mga siyentipiko ang mga larawan at kumalma sila. Lumabas na panlabas lang ang pagkakahawig sa mga gagamba. Sa totoo lang, ito ay kakaibang mga geyser na dulot ng pagbabago ng klima sa Mars. Tuwing taglamig, ang carbon dioxide mula sa atmosfera ay bahagyang nagyayelo at naiipon bilang tuyong yelo. Kapag tinamaan ng sinag ng araw tuwing tagsibol, paalala, ang mga larawan ay kuha noong huling bahagi ng Abril na ililiwanag ang mga naipong ito. Unti-unting natutunaw ang yelo, nagiging gas, at pumupuslit palabas bilang mga bukal. Pero bakit itim ang mga geyser na ito? Kasabay ng yelo, umaangat din sa ibabaw ang madilim na material sa ilalim ng crust ng Mars. Dahil dito, nabubuo ang itim na hugis gagambang disenyo na may diametrong hanggang 1 kilometro bawat isa. Kahit tinitingnan mo ang mga larawang ito, may isip mo pa rin na parang may mga nakakadiring gagambang gumagapang sa ibabaw ng Mars.
Ang pulang planeta ay isang bagay na hindi mawawala ang interes hanggat umiiral ang matalinong sibilisasyong pantao. Halimbawa, matagal nang pinaplano ang pagbuo ng sasakyang papuntang Mars. Mula 2016 sinimula ng SpaceX ang paglulunsad ng Starship, pero hanggang ngayon, nasa development stage pa rin ang proyekto. Sa 2030 planong maglunsad ng mga Tsino ng ikalawang automatikong interplanetaryong istasyon na Tianwen-3, katulad ng matagumpay na gumagana sa Mars. At syempre, pinaka-aabangan ang paglipad papuntang pulang planeta na pinamumunuan simula pa noong 1950. Ilang proyekto ang dinevelop para magpadala ng barko na may malakihang misyon. Kabilang narito ang misyon na tinaguriang daang taong sasakyang pangkalawakan na simula 2010 ay dinevelop para sa walang balikan na pagpapadala ng mga kolonista sa pulang planeta. Bakit walang balikan? Ang dahilan ay simple lang dahil mas mura ito, dahil kahit na ganoon, aabot pa rin sa $750 bilyong ang gastos ng ekspedisyon. Ang paglapag ay pinaplano sa mga lugar kung saan matagumpay na nakalapag ang mga artipisyal na bagay noon. Ano ang buod ng lahat ng natuklasan, nadiskubre at pag-aaral tungkol sa ating kalawangin na kapitbahay? Karaniwang tinutukoy ang Mars bilang planeta ng nakaraang buhay na nagpapahiwatig na milyon-milyong taon na ang nakalipas ay may mga ilog, dagat, masaganang halaman at posibleng matalinong sibilisasyon na nanirahan doon. Si Bradbury sa Martian Chronicles ay malapit sa realidad. Sa ngayon, hindi pa magiliw ang mundo para sa mga tagalupa. Mga bagyong saklaw ang buong planeta na may bilis ng hangin na 100 metro bawat segundo, kawalan ng tubig sa ibabaw, manipis na atmosfera, sobrang baba ng presyon at napinong lupa. Sa loob ng maikling panahon, sisirain ng mga ito ang anumang kagamitan ng mga Earth module kung sakaling mailagay man ang mga ito sa Mars. Pero sa kabila nito, isa pa rin ito sa pinakamakabuluhang opsyon sa ating paligid. Hindi naman tayo pupunta sa Jupiter. Narinig nyo ba? May balita na may natuklasang bagay na may mga dayuhan malapit sa ating planeta. Sino ang nasa loob nito? At posible bang ang laman ng bagay na ito ay makapatay sa sangkatauhan tulad sa digmaan ng mga mundo? O kaya naman ay magdulot ng pag-usbong ng mga bagong anyo ng buhay? Sigurado ba kayo na walang ganito sa medyo malapit sa daigdig at hindi ito maaaring mangyari? Pag-isipan nyo ulit. At isa pang tanong, may connection ba ang buwan sa isa sa mga asteroid na malapit sa daigdig? Kung meron, ano nga ba ang connection na iyon? Upang mahanap ang sagot, balikan natin ang nakaraan, gaya ng nobela ni Stephen King na 11-22-63, lalo na noong 1999. Noong Mayo sa Soquera Observatory, natuklasan ang malapit sa daigdig na bagay na Ryugu. Ang pangalan ay tumutukoy sa mahiwagang kastilyo na tirahan ng dragon na si Ryujin mula sa isang alamat ng Hapon. Magtatanong ka, ano nga ba ang espesyal sa batong ito? Maraming mga bagay sa grupo ng mga Apollo na malapit sa daigdig ng mga asteroid. Bakit nga ba si Ryugu ang napili? Noong inilunsad ang Hayabusa 2 probe na ginawa ng Japanese Aerospace Exploration Agency, ito ang pinakaangkop na target para sa pag-aaral ng lupa ng mga bagay mula sa kalawakan. Ang sasakyang tinatawag na Sapsan ay nakarating sa asteroid na Ryugu noong 2018 at unang naglunsad ng malumanay na paglapag ng modular na robot sa ganitong bagay sa kasaysayan ng astronautika. Natapos ang unang bahagi ng misyon, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkuha ng lupa at pagdadala nito pabalik sa mundo. Ano ang inaasahan ng mga siyentipiko? May naniniwala na posibleng may tagong bakterya sa asteroid sa anyong di pa natin alam, habang ang iba ay natatakot na baka magdala ang aparato ng mapanganib na virus na wala pang gamot. Ano nga ba ang tuluyang nalaman? Hindi mo kailangang isipin ang mga eksena mula sa sikat na Armageddon kasama si Bruce Willis. Mas simple at mas karaniwan ang lahat ng nangyari. Lumapag ang mga module, parang tumalon, at gumawa ng artipisyal na bunganga na pinagsimulan ng pagsisiyasat sa asteroid. Una, nalaman nila na ang edad ng Ryugu ay 9 hanggang 11 milyong taon. Ibig sabihin, bata pa ito ayon sa pamantayan ng universo. Ano ang nangyari bago ipinanganak ang asteroid na ito? Tulad ng sa maraming pagkakataon, ipinanganak ang bagay na ito dahil sa pagkamatay ng isa pang mas malaking katawan na ang pagkawasak ay naging dahilan ng paglitaw ng Ryugu. Mayroong 2 kandidato para sa pagiging magulang.
ang malaking asteroid sa pangunahing sinturon na si Evlavia at ang napakalaking madilim na bato na si Pulana. Pinaniniwala ang si Ryugu ay nabuo mula sa bahagyang pagkawasak ng isa sa mga nabanggit na katawan sa kalawakan at siya ay bahagi nito. Ano pang kawili-wiling katangian meron si Ryugu? Malinaw na ang ganito kaliit na bagay ay walang magnetic field, hindi kahanga-hanga ang laki ng asteroid, mas mababa sa 1 kilometro ang diametro nito, at ang ibabaw ni Ryugu ay walang alikabok. Ito ay mabato at medyo poroso. Sa totoo lang, kung ang asteroid ay pumasok sa atmosfera ng ating planeta, malamang na tuluyan itong masusunog doon. Dahil ang mga bagay sa kalawakan na kabilang sa klase C ay napakababasag. Ano pa kayang mga lihim ang tinatago ng ibabaw ng Ryugu? Naitala ng robot modules sa asteroid ang halos 4,000 at 400 bato na hindi hihigit sa 5 metro ang laki. Mayroon ding hari ng bato na may sukat na 100 at 60x100 at 20 metro. Alam mo ba kung ano ang pangunahing palaisipan tungkol dito? Hindi talaga maintindihan kung paano napunta rito. Hindi maipaliwanag kung paano nailuwa ang napakalaking bato mula sa bunganga. Bukod dito, ang asteroid ay may humigit kumulang 80 uka. Mayroon ding artipisyal na bunganga sa mga ito na nabanggit na natin kanina na nabuo dahil sa pagbagsak ng 2 kilong module. At ngayon, narito ang pinakakapansin-pansin, kung ano ang bumubuo sa lupa ng Ryugu. Talaga bang may mapanganib na virus doon o bagong anyo ng buhay? Dumating sa daigdig noong 2020 ang mahalagang kargamento, maingat na nakaimpake sa mga kapsula. Lumapag ito sa Australia, pero matinding pagkadismaya ang sumalubong sa mga siyentipiko. Ang pinakakamangha-manghang natagpuan sa mga nasabing sample ay ang tinatawag na pre-solar na butil, mga piraso ng mineral na nabuo bago pa man ang pagbuo ng sistemang solar. Natuklasan din ang mga pangunahing amino acid, ilang hydrocarbon at mga nitrogen na naglalaman ng heterocyclic na compound. Sa kasamaang palad, ito na nga ang mga tinutukoy na dayuhan na nabanggit sa simula ng video. Wala nang ibang kapansin-pansin na natuklasan sa asteroid. Pero ngayon, magdadagdag tayo ng malaking pasaring sa mga neutral na balitang ito. Natuklasan ng mga siyentipiko mula sa Imperial College London na may mga microorganismo mula sa Earth sa mahahalagang sample na kanilang pinag-aralan. Sa kabila ng pagiging sterile, hindi pa rin ito nakatulong. Hindi pa tiyak kung paano nabuhay at dumami ang bakterya sa dayuhang substrato, ngunit malinaw ito. Napag-alaman sa mga pagsusuri na sa loob ng 1 linggo, dumami ang bakterya mula 14 naging 14-7. Ipinadala ang mga sample ng lupa mula sa asteroid na Ryugu sa mga institusyong pang-agham sa buong mundo matapos itong dumating sa Australia. At halos pareho ang resulta kahit saan. Tungkol saan? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, panahon na para mag-alala ang mga astronomo sa kalinisan ng sample dahil kung hindi, tiyak na mabibigo ang mamahaling misyon. Ngayon, puntahan naman natin ang mabato at madilim na buwan. May kaugnayan ba ito sa asteroid na Ryugu? Kahit na magkaiba ang mga bagay na ito, sa maraming aspeto, may connection pa rin sila at ito ay nakatago sa paraan ng pagbuo ng 2 bagay na ito. Kung ang Ryugu ay nabuo dahil sa bahagyang pagkawasak ng mas malalaking celestial na katawan, ang buwan naman, ayon sa isa sa mga hypothesis, ay ipinanganak din dahil sa isang malakas na banggaan ng isang bagay na tinatawag na Theia sa daigdig. Pero totoo nga ba ito? Ang modelo ng impact formation ng buwan o mega impact ay isang napaka-popular na hypothesis na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang ating buwan. Pinaniniwala ang milyon-milyong taon na ang nakalipas, bumangga ang batang, mainit na daigdig sa planetang Theia sa iba't ibang paraan. Ang buwan na halos kasing laki ng Mars. Ilan sa mga sumusuportang salik sa hypothesis na ito ay ang magkatulad at magkaibang komposisyon ng daigdig at buwan. Halimbawa, kulang ang buwan sa pabago-bagong elemento at maliit ang core nitong sulfuric na bakal. At saka, ang mga sample ng lupa mula sa buwan ay minsang matinding natunaw na nagpapahiwatig din ng pagkakaroon ng isang napakalaking banggaan noon. Gayunpaman, may mga puwang sa planong ito. Wala ba talagang nagtangkang punan ang mga ito? Noong taglagas 2024, naglathala ang mga siyentipiko mula Universidad ng Pennsylvania ng pag-aaral sa The Planetary Science Journal na sumalungat sa hypothesis ng higanting banggaan at nagmungkahi ng alternatibo. Ayon dito, inagaw ng daigdig ang buwan gamit ang grabitasyon at sa pilitang ginawa itong buwan o satellite nito. Ayon sa mga espesyalista, kaya ring bihagi ng ating planeta ang mas malalaking bagay tulad ng Mars.
pero magiging napaka-unstable ng orbit ng mga ito. Sabi ng mga empleyado ng unibersidad, kung totoo ang teorya ng higanting banggaan at mula sa debris nabuo ang buwan, dapat ay umiikot ito sa ekwador ng daigdig. Pero ang ating buwan ay gumagalaw sa ibang eroplano, kaya ano ang sabi ng ibang hypothesis tungkol sa pagbuo nito? Kapansin-pansing, nahahati ito sa tatlong magkalabang grupo na hindi pwedeng magsabay. Kabilang sa mga hypothesis ang posibilidad na nabuo ang daigdig at ang buwan nito mula sa iisang protoplanetaryong ulap. Maaaring ang palagay na ito ay malapit sa katotohanan. Ang dahilan dito ay nang pag-isipan ng mga Amerikanong heopisiko ang edad ng ating buwan. Ginamit nila bilang batayan ng kanilang pag-aaral ang uranium-lead na paraan. Ang radioisotope dating ng zircon na natagpuan sa lunar regolith ng misyon Apollo 14 ay nagpakita na ang crust ng buwan ay nagsimulang mabuo 4.5 bilyong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, lumitaw ang ating buwan 60 milyong taon matapos mabuo ang solar system at hindi 2 beses na mas huli gaya ng dating akala. Nalaman ito dahil sa pagkalkula ng edad ng zircon na nasa regolith. Ibig sabihin ba pwede na nating itapon ang teorya ng megabanggaan? Hindi ganoon kadali. Kumbinsido ang mga heopisiko ng Israel na nagkaroon ng kataklismo na sanhi hindi lang ng isa kundi ng mahigit 20 bagay sa kalawakan. Sa prinsipyo, malinaw na ipinaliliwanag ng hipotesis na ito kung bakit magkahawig ang kemikal na komposisyon ng buwan at daigdig. Malamang, ang buwan na nakikita natin ilang milyong taon na ang nakalipas ay lubos na naiiba noon. Marami ang naniniwalang dati itong aktibo, hindi tulad ngayon na puno ng alikabok at tila patay. Sa batang buwan, salit-salitang sumabog ang mga bulkan, umagos ang karagatan at lava, at ang ibabaw ay naglalabas ng matinding init. Kung hindi, saan nagmula ang dagat, bunganga ng bulkan at mga lambak? Sa buwan, kahit ano pa ang sabihin ng mga heopisiko at astronomo, tiyak na hindi pa rin natin alam ang tunay na pinagmulan ng asteroid na Ryugu, pati na rin ang eksaktong bersyon kung paano nabuo ang buwan. Diyan nakasalalay ang problema sa pag-aaral ng kalawakan at mga bagay roon. Palagi tayong sumusulong ng nangangapa, natatakot na magkamali. Kaya para itong mga naglalakad sa alambre, na naglalakad sa isang mahigpit na alambre na nakausli sa pagitan ng mga matataas na gusali. Kamakailan, isang Estoniano ang naglakad sa 100 metrong alambre sa pagitan ng Dubai Jumeirah Empire Towers sa taas na 224 na metro. Kahit na panoorin lang ang ganitong atraksyon ay nakakatakot na dahil kahit kaunting pagkakamali, kamatayan na agad. Paano pa kaya kung magkamali sa mga pagsasaliksik sa kalawakan? Ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng napakalaking kapahamakan sa sangkatauhan. Wala naman tayong safety rope. Ano ang pumapasok sa isip mo kapag naririnig ang kawalan? Naiisip mo ba ang walang hangganang karagatan o tigang na disyerto? Baka naaalala mo ang creepypasta na Backrooms, isang walang katapusang maze na puno ng bilyong walang laman na koridor. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang mas malawak na kawalan, ang cosmic void, na wala pang kapareho sa ating universo. At ang pinakanakakatakot, ang daang gatas, ang ating sariling galaksya ay naroroon mismo sa loob nito. Ano ang cosmic void? Ito ay nakakakilabot na lugar na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng kawalan. Kawili-wili, isinulat ito ni Herman Shenderov sa kwentong Vojdi. Sa kwento, isang grupo ng space tracker ay dahil sa maling navigasyon napunta sa isang higanting kawalan na di matakasan. Ganoon din ang Milky Way, na habang buhay na nabihag ng isang higanting spherical na bahagi ng kalawakan na tinatawag na Void KBS. Void KBS. Ito ay isang napakalaking kawalan na may sukat na mga 2 bilyong light years o 600 megaparsec ang lapad. Kahit kasama ang lokal na grupo ng mga galaksya at malaking bahagi ng Laniakea, hindi pa rin napupuno ang Void. Mananatili itong halos walang laman. Ibig sabihin, sa laki nito, ang mga nabanggit na bagay ay parang patak lang sa dagat. Sa ngayon, KBS Void ang pinakamalaki sa natuklasan at dito matatagpuan ang daang Milky, na halos 100 milyong liwanag taon mula sa gitna nito. Hindi ba ito ang sagot sa tanong na matagal nang itinatanong ng Amerikanong pisikong teoretiko na si Enrique Fermi? Nasaan silang lahat? Posible ba? Kaya siguro hanggang ngayon, wala pang nagtangkang makipag-ugnayan sa atin. May kasabihang mas maraming bituin sa kalawakan kaysa butil ng buhangin sa lahat ng dalampasigan sa mundo.
Kung bawat bituin ay may sariling planeta, isipin kung gaano karaming planeta ang nasa paligid natin. Gayunpaman, kakaunti lang ang mga signal na maaaring maling na interpret bilang pagtatangkang makipag-ugnayan ng mga dayuhang sibilisasyon sa buong panahon ng radyo monitoring ng kalawakan. Balikan natin ang kawalan. Sino at kailan ito natuklasan? Ang void ng KBC ay natuklasan ng mga astronomong sina Emmy Barger, Lennox Cowie at Ryan Keenan noong 2013 pa. Sa hindi direktang pananaliksik, nalaman na ito ay mas malaki kaysa super void ng Eridanus at higanting void na may diametrong halos 1 bilyong liwanag taon. Noong una, hindi pinaniwalaan ng mga siyentipiko ang kalkulasyon, pero napag-alaman kalaunan na tugma ang malaking void sa pamantayang kosmolohikal na modelo. Naipapaliwanag din ang ilang hindi pagkakatugma nito. Halimbawa, ang mga problema sa pagsukat ng Hubble constant na babalikan natin mamaya. Gayunpaman, may iba ring opinyon. May ilang siyentipiko na naniniwala na ang pagbuo ng isang void na ganoon kalaki ay malabong mangyari ayon sa tinatanggap na modelo ng universo. May mga halimbawa pa nga ng computer simulation na nagpapakitang hindi posible ang paglitaw ng ganoong katitinding void. Dito marahil lumitaw ang likas na ugali ng tao. Ang hindi agad maniwala sa mga bagay na mukhang hindi ka panipaniwala. Tama, bakit nga ba nilikha ang universo na may malaking void at mababang material na densidad? Ngunit sa mas malawak na pananaw, napagtanto na ang pag-iral ng void ang nagbibigay balanse sa lahat ng materya sa makrokosmo. Ano nga ba ang Hubble constant at bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa interpretasyon nito? At paano nakatulong ang void KBC para maresolba ito? Kung ipapaliwanag ito sa simpleng salita, ang Hubble constant o Hubble na konstante ay isang halaga na pareho para sa lahat ng bahagi ng universo sa isang tiyak na sandali ng panahon na naglalarawan ng bilis ng paglawak ng kalawakan. Gayunpaman, kahit na tinatawag itong konstante, ibig sabihin ay isang bagay na hindi nagbabago at palagian, ang bilis ng paglayo ng mga galaksya mula sa isa't isa ay minsan nagbabago dahil sa mga hindi malinaw na dahilan. Bumalik tayo ng halos 14 na bilyong taon at balikan natin ang pinagmulan, ang malaking pagsabog. Ayon sa modelo, mula noon nagsimulang lumawak ang kalawakan at patuloy lumalaki ang universo hanggang ngayon. Paano sinusukat ang bilis ng paglawak ng kalawakan? Magagawa ito sa direktang paraan, gaya ng pagmamasid sa kalapit na galaksya at pagsukat ng bilis ng kanilang paglayo. Ang pangalawang paraan ay hindi direkta, ibig sabihin ay pagmamasid sa cosmic microwave background o relic radiation. Dito na lumilitaw ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa unang kaso, ang direktang paraan ay nagbibigay ng 73 kilometro kada segundo habang sa pagmamanman ng relic radiation, 67 kilometro kada segundo naman ang bilang. Kahit mukhang maliit lang ang pagkakaiba, mahalaga pa rin ang mga numerong ito sa estadistika. Ang hindi pagkakatugma ay nakakaapekto sa pagtukoy ng edad ng universo dahil ang bilis ng paglawak nito ang ginagawang sukatan. Ibig sabihin, sa kaso kung saan mas mataas ang halaga ng Hubble constant, ang edad ng universo ay magiging mga 12 at kalahating bilyong taon at hindi 13 tuldok 8 bilyong taon. Binabago nito lahat sa ugat. Halimbawa, ang ganitong paraan ng pagkwenta ay nakakaapekto sa ating pag-unawa sa dark energy, dark matter, kalikasan, grabidad, at iba pa. Gaano kahalaga ang void na jivyom sa interpretasyon ng Hubble constant? Lumalabas na napakahalaga nito. Dito, hindi mo na kailangan maging astropisiko kaya gagamitin natin ang lohika. Ang void ng universo, tulad ng iba pa, ay may mas kaunting mga bagay sa loob nito. May ilang mga void na talagang walang laman, pero ang void kung saan naroroon ang daang gatas, gaya ng nakikita ninyo, ay hindi ganoon. Kaya kung mas kaunti ang mga bagay doon, mas kaunti rin ang materya. Kung ikukumpara sa mga lugar sa labas ng void, ang mas mababang densidad ay nangangahulugan ng mas mahina o kaunting gravitational na hatak ng mga galaksya at bituin. Ang densidad ng ating void ayon sa hindi direktang pagsukat ay mga 20 beses na mas mababa kaysa karaniwang densidad ng universo sa malalaking sukat. Malamang, ito ang dahilan ng pagkakaiba-iba sa halaga ng Hubble constant. Dagdag pa, ang pagtuklas ng malalaking void ay hamon sa pag-unawa sa malamig na dark matter at pagkalat nito sa kalawakan ng universo. Paano natin mapagkasundo ang mga pagkakaiba?
Para dito, gumagamit ang mga siyentipiko ng alternatibong teorya ng binagong Newtonian dynamics na walang dark matter. Ano ang mga pwedeng maging konklusyon kung babalikan natin ang tanong na, nasaan sila? Ang void ay lugar na mas kakaunti ang tao kaysa ibang bahagi ng universo. Siyempre, kung mas kaunti ang mga bituin, mas kaunti rin ang mga planeta na maaaring tirhan ng kahit sino. Kaya naman, maaari nating sabihin na ang buhay, kung ito man ay talagang umiiral sa ibang lugar bukod sa daigdig, ay mas malamang na matatagpuan sa mga lokasyon na mas siksik ang populasyon ng mga bituin. Doon, maaaring magkaroon ng aktibong interaksyon. Sa sistemang tulad natin, napapansin lang ang natitirang prinsipyo. Bakit hindi pwedeng mangyari ang ganitong posibilidad? Ang pangalawang punto na mahalaga rin sa kontekstong ito ay ang mas malayong pagitan ng mga galaksya na nasa kalawakan na mas malayo sa isa't isa. Parang oasis sila sa gitna ng walang katapusang disyerto ng pagsubok. Maaaring may nagpapadala pa rin ng signal sa kalawakan, pero sa void, nawawala ang mga ito at di nakakarating sa destinasyon. Halimbawa, ang mga iyon na kahit ano pa ay dumating sa atin mula sa wala. Sino ang nagpadala nito? Bakit nila ito ginawa? At umaasa ba silang sasagutin ito? Ang mga tanong na ito ay mananatiling retorikal ng matagal. Ano naman ang ikatlong dahilan ng ganap na katahimikan ng kalawakan? Dito, malamang hindi na kami makakagulat sa inyo dahil ilang ulit na itong nabanggit ng mga siyentipiko at karaniwang tao. Sa madaling salita, ito ay teorya ng zoo. Pinagmamasdan tayo ng phenomenon na ito pero hindi sila nagmamadaling makipag-ugnayan. Halimbawa, kung ikaw ay isang sibilisasyon na mas mataas ang antas kaysa sa atin, bakit pa sila makikipag-ugnayan sa atin? Ang pinaka-espesyal dito ay ang tinatawag na anthropic principle. Ano nga ba ito? Sa madaling sabi, sinasabi ng argumento na ganito natin nakikita ang universo dahil tanging sa ganitong klase ng universo, posible ang paglitaw ng tagamasid tulad ng tao. Sa totoo lang, mas pumapasok ang anthropic principle sa larangan ng filosofiya kaysa sa astronomiya. Kung kukunin natin ang bersyon ng malakas na anthropic principle, ito ay binuo ni John Wheeler noong 1983 at tinawag niyang participatory anthropic principle. Ganito ang sinasabi nito, kailangan ang mga tagamasid para magkaroon ng pag-iral ang universo. Mula sa prinsipyong ito, lumalabas ang mahina na binuo sa ganitong paraan. Hindi natin pinagmamasdan ang isang hindi sinasadyang bahagi ng universo, kundi ang bahaging angkop para sa paglitaw at pag-unlad ng buhay. Bakit sinunod ng mga pisiko ang mga pilosopikal na haka-haka na ito? Alalahanin ang mga quantum na prinsipyo ng pagkakaugnay o ng dualismo ng particle at alon, kung anong karga ang magkakaroon ang magkaugnay na photon, o kung kailan talaga ito magiging alon, o kung kailan ito magkakaroon ng katangian ng isang particle. Nakadepende ito mismo sa tagamasid. Hindi ito kinakailangang tao. Maaaring tumukoy din ito sa mga kagamitang panukat. Kaya bakit hindi maaaring gamitin ang epekto ng tagamasid na inilalapat sa microworld sa loob ng saklaw at sukat ng universo? Ibig sabihin, sa madaling salita, ito ay parang isang pandaigdigang kahon ni Schrödinger, o mas tama, isang kahon kung saan naroroon ang pusa. At hanggat hindi natin ito binubuksan at nagsisimulang obserbahan ang bagay na naroon, mananatili ang lahat sa estado ng hindi tiyak. Paano tinutukoy ng mga pisiko ang epekto ng anthropic principle sa aktwal na gawain? Naniniwala sila na ang mga kasalukuyang nakikitang batas ng kalikasan ay hindi lamang ang umiiral. Batay sa prinsipyong ito, posibleng may ibang alternatibong universo na umiiral na may sariling mga batas. Ang huling prinsipyo na binanggit ni Wheeler ay lubos na binabago ang ating pananaw sa mundo. Sinasabi nito na ang anumang universo ay hindi nagkakaroon ng katayuang totoo kung walang matalinong tagamasid. Agad na pumapasok sa isip ang virtual na realidad. Maiintindihan ng mga naglalaro ng Grand Theft Auto at iba pang sandbox games kung tungkol saan ito. Habang nasa isang kalye ka, ang kabilang kalye ay parang hiwa-hiwalay at pira-piraso lang. Pero kapag napunta ka na roon, saka lang ito nagkakaroon ng realidad. Ginamit ang prinsipyong ito para hindi tuloy-tuloy na mag-load ang computer mo ng mga lokasyon na hindi mo naman nakikita sa kasalukuyang sandali at para hindi rin mabigatan ang mga server. Ngayon, tanong, sa palagay mo ba,
Walang hanggan ang mga server ng universo o kapasidad ng memorya nito. Kung paniniwalaan natin ang prinsipyong ito, hindi. Kaya nga naglo-load lang ang mga lokasyon ng universo kapag may nagmamasid dito. Parang gusto ko tuloy gamitin ang lumang meme na, "Oh, ano masasabi mo dyan, Elon Musk?" Sa tingin namin, matapos ang ganitong nakakabaliw na impormasyon, kailangan muna naming magpahinga kaya hindi na muna kami gagawa ng karaniwang pagtatapos. Kita-kits sa susunod na episode. At kung may gusto kayong sabihin, punta lang kayo sa mga komento. O sige, mga tagalupa, hindi pa ito ang huli. Marami pang interesante at kamanghamanghang episode ang naghihintay sa atin. Pero para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang lahat ng mga karakter sa kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang naman ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa ilalim ng video na ito dahil wala naman tayong ibang klase ng like. At ituloy ang pariralang alam ko. Sa ganitong paraan, ipapakita nyo na tama ang direksyong tinatahak natin. Huwag nyong palitan ang mga subtitle.